Iaapela ng COMELEC ang desisyon ng Korte Suprema na bumabasura sa second placer rule. Ang hiling ng poll body, linawin kung paano ito iiral bago, habang at pagkatapos ng eleksyon, lalo na't may epekto ito sa mga kasalukuyang disqualification cases. Yan ang agenda report ni Joash Malimban. Maghahain ng isang motion for reconsideration ang COMELEC laban sa latest ruling ng Korte Suprema tungkol sa second placer rule. Ayon kay COMELEC Chairman George Garcia, kailangang mabigyan linaw ang mga magiging epekto ng desisyong ito. Ang naging voting po kasi ay 8-5-2. 8 in favor, 5 ang dissenting at 2 ay hindi po nag-participate. Kaya po maganda po talaga siguro ma-clarify natin. At gusto rin nating liwanagin yung bago ba mag-eleksyon, anong effect. Pagkatapos ng eleksyon, yung ba yung effect? Kasi magkakaiba yung epekto kasi bago mag-eleksyon at saka pagkatapos sa eleksyon. At saka siyempre, may epekto po kasi yan sa ibang rules namin dito sa COMELEC. Nitong June 19 kasi, nagdesisyon ng Supreme Court na inaabandona na ang second placer rule sa petisyong inihain ni Datu Pax Ali Mangudadatu laban sa COMELEC. Tumakbo sa pagka-governor ng Sultan Kudarat si Mangudadatu noong 2022 elections pero kinansela ng COMELEC ang kanyang certificate of candidacy dahil sa material misrepresentation. Ibig sabihin, ituturing na stray ang matatanggap niyang mga boto. Dito papasok ang second placer rule kung saan ang kandidatong may highest valid votes ang siyang ituturing na panalo. Pero ang hatol ng SC, walang sapat na legal basis ang pagproklama sa second placer. Ayon sa korte, dapat manatiling talo ang second placer dahil hindi raw ito maituturing na kagustuhan at majority decision ng electorate. Ang remedyong susundin ayon sa korte, permanent vacancies, alinsunod sa Section 44 ng Local Government Code. Ibig sabihin, sakaling ituring na invalid ang candidacy ng nanalong kandidato, uupo ang nanalo mula sa kasunod na posisyon nito. Halimbawa, kung maging bakante ang posisyon ng alkalde, vice mayor ang uupo bilang mayor. Dahil dito, usap-usapan ngayon na magiging kahihinatnan ng kalalabas lang na desisyon ng COMELEC sa disqualification ni Manila Representative Joey Uy na posibleng paltan ng kanyang kalabang si outgoing Representative Benny Abante. Ani Chairman Garcia, hindi pa klaro ang kabuuang epekto ng desisyon ng Supreme Court lalo na sa national positions. Pero posible raw na hindi apektado ang desisyon kina Abante dahil wala namang rule of succession pagdating sa pagka-congressman. Parang minamention naman po ang Korte Suprema doon sa kanyang naging desisyon na applicable talaga yung no second placer rule sa succession, meaning sa local official. Pagka po kasi congressman, hindi po kasi sila classified as local official. So maaari po na hindi ma-apply yung mismong doktrina na bagong doktrina ng Korte Suprema sa issue ng succession. Subalit ayaw natin pangunahan po yon kasi nga po gusto namin maging maliwanag yung bagay na yan, lalo na kung tayo po ay magpapile pa ng motion for reconsideration. Kadikit ng desisyon ng SC ay ang dissenting opinion ni Senior Associate Justice Marvic Leonen. Aniya, kailangang ikonsidera ng korte na mayroong qualifications pagdating sa pagtakbo sa isang posisyon at tanging qualified candidates lang dapat ang ikonsidera na makaupo sa public office. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel.